Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng dalaga na si Cassandra bago kumatok sa opisina ng kanyang amo. Tatlong katok at sinabihan na siya nitong pumasok sa loob. Cassandra, you've done great with your last mission. Puri kaagad nito pagpasok pa lang niya. Ngumiti siya at tumango. Thank you, sir. Hindi rin naman ganun kabigat yung misyon. At hindi rin naman mahirap manmanan yung taong pinaimbestigahan niyo sa akin. Sagot niya na ikinangiti rin ng kanyang amo. I really like that confidence of your Cassie. You may have your 2 months vacation for now. Masyadong marami ang mga misyon na kuha mo nito mga nagdaang taon. So you may have your break for a short while. Bayad yung bakasyon mo, kaya wala ka nang dapat isipin. Wika nito, kaya naman napakurap-kurap siya. Ho? Bayad ang bakasyon ko? Hindi makapaniwala niyang tanong, na simpleng tinanguan ng kanyang amo. Yeah. Sabi rin ng mga nasa itaas, ay oras naman ng ibang investigators natin sa organisasyon na tumanggap din ng mabigat na trabaho. And you've done enough already, Cassie. So it's time for you to take a break. Paliwanag nito, kaya naman napatango na lang siya. Paglabas ng opisina, dumiretso ang babae sa parking lot ng kumpanya at sumakay sa kanyang motor na dala. Dumiretso siya sa condominium niya na hindi naman kalayuan sa kumpanya. Mabilis siyang nagpalit ng damit at dumiretso sa malapit na nightclub. Oh, Miss Cassie, after 5 months nakabalik kayo ah. Nakangiting bati kay Cassie ng isa sa mga bouncers na kakilala niya dahil sa dalas ng pagpunta niya sa nightclub na ito. Got my 2 months vacation, that's why. Nakangiti niyang sagot at dumiretso na sa loob. Lumapit na kaagad siya sa bartender. Nakaagad din namang nakilala siya at nginitian. Hey, what brought you here today? Nakangiti nitong tanong. Napangiti siya nang magtama ang mga mata nila. Dahil ang bartender na kaharap ay matalik na kaibigan din ni Cassie, na minsan na rin niyang nakatrabaho bilang isang private investigator, ngunit 1 taon na rin mula na mag-quit ito. May bakasyon akong 2 buwan. Simple niyang sagot. Himala, at pumayag ang organisasyon. You're the only private investigator na pinayagan nila para magkaroon ng ganyang kahabang bakasyon. 2 months. Napakatagal nun. Naiiling ang kanyang kaibigan. Saka siya inabutan ng isang glass na may lamang alak na ito mismo ang nagtimpla. Well, they said, I've done enough already, kaya free ako to do what I want for the next 2 months. After that, of course, balik trabaho na naman. You know that this job is exhausting. Kung di lang malaki ang sinasahod ko, matagal ko nang binitiwan ito. Pagkukwento niya sa kaibigan, kaya bahagya itong napatawa. Kaya nga ako nag-quit, di ba? I've been telling you for years that it will soon drain you. Nakakapagod din na intindihin ang buhay ng iba kasi. Kaya mas mabuting bitiwan mo na lang yung trabahong yan. And just do what you were supposed to do years ago. Anito, kaya kumunot ang kanyang noo. Why? What am I supposed to do years ago? Isa pa, I just couldn't find a valid reason to stop doing this job. Ito na ang bumubuhay sa akin. Because of this, hindi ko na kailangan ng tulong ng parents ko to do what I want to do in life. Pagdadahilan niya na inilingan ng kanyang kaibigan. Gumraduate ka ng architecture ng college, di ba? You have a license. Ba't di mo na lang gamitin yung tinapos mo sa koleyo kaysa maging private investigator? Also, that job is too dangerous. It might put your life at risk. Oh no. Your life is already at risk when you enter that field. Sagot nito kaya napabuntong hininga siya. Clifford, I know you're just concerned about me. Pero, mas alam mo naman na kailangan ko ang trabahong to, di ba? Kung ititigil ko ito ngayon, paano na lang ang kinabukasan ko? I haven't saved enough for myself, for my future family. Pagdadahilan niya, kaya muling napabuntong hininga si Clifford. Kasi, paano mo naman maaabot yung hinaharap na sinasabi mo
Kung ngayon pa lang nilalagay mo na sa delikado yung buhay mo. Pangongontra muli ni Clifford sa kanya. Ilang taon din na naging training natin, Cliff. Tingin mo ba talaga papalpak pa ako? I've been on this field for years now. At hanggang ngayon naman, hindi pa ako pumapalya sa kahit anong mission ko. Isa pa, wala nga ako makitang dahilan para itigil na tong pagiging private investigator ko. Pagpapaliwanag niyang muli. Ikaw ang bahala, Cassie. Pero malay mo, malay natin. Baka nasa paligid lang magiging dahilan mo para itigil yan. Just always make sure that no matter what, you will always do your job with caution. Dahil hindi ko gugustuhin na mawala ng kaibigan. Pagsuko na lamang ni Clifford kaya napatawa si Cassie. Hindi ako mawawala kahit kailan, Cliff. Makikita mo pa ako ikakasal at magkakaroon ng anak. At makikita rin kita magawa lahat ng yon. So yeah, I will always do my job with caution. At kapag nakahanap na ako ng dahilan para tigilan ng trabahong ito, gagawin ko. Sagot na lamang din niya na tinanguan naman ito. Sandali pang nakipag-usap si Cassie sa kaibigan. 3 baso na ng alak ang tinimpla nito ang nauubos niya. Pero kahit ganon, hindi man lang siya nalalasing. Nang lumipas ang ilan pang minuto ay nagtungo na siya sa dance floor at nakihalubilo sa mga taong masayang nagsasayaw. Ang ilan sa mga tao ay binabati ng dalaga dahil minsan niya na nakilala ang mga ito. Ngunit isang lalaki ang umagaw sa atensyon niya. Sa gitna ito, makikita at abala sa pakikipag-usap sa isang babae. Napangisi siya at lumapit dito. Nang makitang lumayo ang kausap nito, na tila pa malungkot pa base sa ekspresyon ng mukha nito na nakita niya. Habang naglalakad dito papalayo sa lalaki. Nagtama ang mga tingin nila ng binata. Nang tinamaan ng ilaw ang mga mata nito, hindi niya maiwasang mamangha. Tila kumikinang ang kulay asul nitong mga mata sa tuwing natatamaan ng liwanag. Hindi rin nagpatalo sa pakikipagtitigan sa kanya ang binata na mas ikinangisi niya. It's my first time seeing you here. Bago ka rito? Tanong niya na makalapit dito. Yumuko ang lalaki at bumulong sa tenga niya. I am. Would you mind helping me be familiar with this place, young lady? Balik nito na tanong sa kanya, kaya napangisi si Cassie. Kumapit ang 2 braso niya sa batok nito. Ang braso naman ng binata ay pumulupot sa kanyang bewang. Kaya naman, agad niyang naramdaman ang pagdaloy ng kuryente sa kanyang buong sistema. No, I wouldn't mind helping you. Saan mo gusto magsimula? Pagsakay na lamang niya sa tanong nito. I want to start with getting to know the people here. So I want to start with you. May I know your name, ma'am? Bulong nito sa tenga niya. Oh, my name? I'm Cassandra. What about you, mister? Balik niya at narinig niya ang marahang pagtawa nito. It's too loud here. Would you like to go somewhere else? Quiet, so that we can hear each other. At para marinig ko ang pangalan mo. Tanong nito muli sa kanya, kaya bahagya siyang napaatras at nakipagtitigan sa mga mata nito. It may be loud but I can hear you, mister. Sambit niya kaya napatawa na ito, at bahagya ring lumuwag ang pagkakahawak sa bewang niya. I'm Miguel. Nice to meet you, Cassandra. Now, would you like to go somewhere a bit quiet so we could talk more? Sa sofa, doon sa dulo. Pwede tayo mag-usap doon. Sagot niya dito kaya napangisi ito at tumango. Tinungo nila ang dulong parte ng club. Kung nasaan may mga sofa at table. Pinili ni Cassandra ang bakanting pwesto at nauna nang naupo. Sumunod sa kanya ang lalaki. Mas maliwanag sa parting ito ng club. Dito rin nakapwesto ang ilang mga tao na nakikipag-usap. O di kaya nagiinom lang mag-isa. So what brought you here? Panimula ni Cassandra na ikinataas ng kilay ng binata. That's an interesting question, but not a good one to start a conversation. Puna ng lalaki kaya napatawa siya. Well, it's better to get direct to the point. I'm not really a fan of taking things slow. I prefer it fast. Nakangisi niyang sagot,
Saka uminom sa baso na sinalina niya ng alak na makaupo sila. May kung ano sa mga mata ng binata na hindi may paliwanag ni Cassandra, ni hindi niya rin malaman kung bakit tila hinahatak siya ng paraan ng pagtitig nito. Tila mas naaakit siya sa bawat segundong lumilipas na nakatitig lamang siya sa mga mata at buong mukha nito. Well, I guess we're on the same page. I also don't like taking things slow. I also prefer it fast. Pagsang-ayon sa kanya ng binata, kaya tila napabalik siya sa sarili at napaiwas ng tingin sa mga mata nito. Is that so? Kung ganon, may pagkakapareho na pala tayong dalawa. Hindi na mahirap sa akin na kausapin ka. So what kind of question would you like me to start asking you? Personal? Not too personal? Or very personal? Wika niya, na ikinatawa naman ni Miguel. Well, you can ask me anything you want to know, and I will answer you with full honesty. Sagot nito kaya napatango siya. Okay, so my first question, are you single? Unang tanong ni Cassandra na marahan namang tinanguan ni Miguel bago uminom ng alak. I never had a girlfriend too. Simple nitong sagot, kaya napatango siya at namangha. Never siya nagkaroon ng girlfriend. Sobrang gwapo niya kaya. Imposibleng may tatanggi sa ganito kagwapo. At halatang mayaman At lalo na successful sa buhay na lalaki. I can see it. Aniya sa isip nang marinig ang sinabi ni Miguel. Parang hirap maniwala na never ka nagkaroon ng girlfriend, Miguel. You have this look that whoever sees you or meets your eyes, they would immediately fall for you. Naiiling niyang sagot kaya tumawa ito. Why? What's with my eyes? Natatawang tanong sa kanya ng binata. Nagkibit balikat siya. I don't know, but the first time our gaze met, I was drawn to you right away. May kung ano yata yung mga mata mo na parang hinahatak ako papalapit. You have this calm and gentle aura within you that I'm sure would make a lot of people be drawn and easily attracted to you. Paliwanag niya na tinanguan din naman ito. Napangiti pa si Miguel. You felt my calm and gentle aura? Out of all the people I've met, you're the only one who said that. You're the first one to notice it too. Most of the time, people would say that my eyes always shows coldness and anger. Ikaw lang nagsabi na kalmado at gentle lang nakikita mo sa akin. Coldness? Anger? Sino naman ang nakakita niyan sa'yo? Well, maybe there is an ounce of coldness and anger that is visible in your eyes pero mas lamang ang gaan na dala ng mga mata mo. Mas nangingibabaw ang gaan at pagiging kalmado nila kaysa sa galit at lamig. Your eyes, it looks at me with warmth. Pagkontra ni Cassandra sa sinabi ng lalaki. Ni hindi niya alam ang sunod na nangyari. Namalaya niya na lang na nakalapit na ang binata at tila naglalaban sila ng tingin. Tila ipinahikita nito ang galit at lamig na sinasabi nito na nakikita ng ibang tao. Ngunit hindi yun maramdaman ni Cassandra. Tanging gaan at pagiging kalmado lang ang nakikita niya sa mga mata nito. No matter how hard you try to show that anger and coldness in your eyes, for me, it is overshadowed by gentleness and warmth that you're giving me. Hindi ko alam. Bakit hindi nakikita ng ibang nakikita ko sa mga mata mo? You know what? It may sound weird, but I want to be the only person you would stare and look with that kind of gentle and calm look. If it's okay with you. Kung okay lang naman. In a manner of forever. Kanda-utal-utal na wika ni Cassandra. Hindi na namalayan pa ni Cassandra ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang siya na masakit ang kanyang buong katawan. At nasa isang hindi pamilyar na kwarto. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Bumaba siya sa kama at naglakad patungo sa isang lamesa kung saan may nakahanda ng pagkain at isang maliit na papel kung saan nakasulat ang salitang I'm sorry. Sorry?
Ba't siya nagsasorry? Tanong ni Cassandra sa sarili at naupo na sa nagsimulang kumain. Pinilit niyang alalahanin ang lahat na nangyari nung gabi. At nang unti-unting bumalik sa alaala niya ang lahat, ay napatigil siya sa pagkain. At nanlalaki ang mga mata na tinignan ng sarili. Iba na ang damit na suot niya. May ilang kulay pulang marka ang ibang parte ng katawan niya. Ganoon pa man, maayos na maayos ang kanyang hitsura. Ultimo ang buhok niya amoy shampoo pa nga. Dahil halatang pinaliguan at inalagaan pa siya kagabi. He took care of me. Tanong niya sa sarili at mabilis na hinanap ang mga gamit. Nasa isang sofa ang mga damit niya na suot kagabi. Halatang bagong laba pa ang mga yon at maayos na nakatupi. Sa gilid noon ay ang bag niya na kompleto rin naman ang lahat ng gamit. Kinuha niya ang phone niya at bumungad agad sa kanya ang sunod-sunod na notification ng mga text at tawag mula sa kaibigan na si Clifford. Kaya mabilis niya yung tinawagan. Where have you been, Cassandra? Galit na bungad sa kanya ng kaibigan. Kaya bahagya niyang nailayo ang telepono sa tenga dahil sa lakas ng boses nito. I don't know. Nagising na lang ako rito sa kwarto na hindi familiar sa akin. I think I'm in a hotel right now. Nag-aalangan niyang sagot sa kaibigan at napaupo sa sofa. Kilala mo man lang ba yung lalaki sinamahan mo kagabi? Cassie. You just met him last night. Pagkatapos sumama ka agad. Hindi ka man lang nagsabi sa akin na aalis ka kagabi. You just left. Hindi ka rin sumasagot sa mga text na tawag ko. Alam mo ba kung paano mo ako pinag-alala kagabi? Galit pa nitong wika. Kaya napabuntong hininga siya. I'm fine, Cliff. Maayos naman ako. He took care of me last night but something... Hindi alam ni Cassandra kung paano itutuloy ang sasabihin. Dahil alam niyang mas ikagagalit yun ng kaibigan. Something what? Naiinip nitong tanong sa kanya. Something happened sa amin dalawa. It was... I don't know. All I know is that something happened between us. Pagkatapos ay siya ang nag-ayos at nag-alaga sa akin. When I woke up, may breakfast na. Maayos din ang lahat ng damit at gamit ko. Ngayon ko palang naaalala uli ang lahat. Dahil ngayon lang din naman unti-unting nawawala yung alak sa sistema ko, Cliff. Paliwanag niya. Kaya narinig niya ang marahas na buntong hininga ng kaibigan sa kabilang linya. You barely know that man, Cassie. Paano kung mabuntis ka niya? Paano yung trabaho mo? Ni hindi mo nga gustong bitawan yun, di ba? You know the organization will force you to stop working for 2 years if ever you get pregnant and gave birth. Tingin mo ba kapag nabuntis ka, pananagutan ka ng lalaking yun? Paano kung hindi? Ikaw lang mag-aalaga ng anak niyo? Ganun ba ang gusto mo mangyari? Pangungwestiyon pang muli ni Clifford. Napabuntong hininga si Cassandra at sumagot. Malabo naman na mabuntis niya ako, Cliff. We used protection last night. At kung mabuntis nga ako, I'm sure he'll take responsibility for it. At wala namang problema sa pagtigil ko sa pagtatrabaho sa organisasyon ng 2 taon. Importante yung makabalik ako ulit. Pagpapaliwanag niya. No, Cassandra. Even if you use protection, are you even sure na safe nga talaga? Hindi ka sigurado, Cassie. I made some investigation about that guy. He's a well-known businessman. Pero masyadong pribado ang buhay niya. Kaya masyado ring mahirap na alamin na iba pang detalye. But according to my investigation, he's not someone to mess with. Wika ni Clifford kaya kumunot ang kanyang noo. And why is that? Why is he not someone to mess with? Ano ba negosyo hawak niya? And if ever he's a well-known businessman, ba't di ko siya halala? I've been working as a private investigator for years. I've known and met lots of businessmen. Pero hindi ko naman siya kilala. Hindi siya pamilyar sa akin. Pagdadahilan niya sa kaibigan. Nagmamay-ari siya ng ilan sa mga naglalakihang resort sa bansa. May mga hawak din na restaurant sa ibang bansa. 5 5-star hotels. Ang pagmamay-ari niya. And he's a very private man. Hindi talaga siya madalas lumalabas o sumasama sa mga gatherings. Kung nasa na ilang mga businessman na nakilala mo na. Hindi siya basta-basta negosyante, Cassie. Paliwanag sa kanya ng kaibigan kaya napatango siya. Okay, I understand. Thank you, Cliff. Pero maniwala ka sa akin. Wala kang dapat ipag-alala dahil ayos naman ako at isa pa.
Nakikita ko naman kay Miguel na mabuti naman siyang tao. Pero alam kong kailangan namin kalimutan ang lahat ng nangyari. After all, it was just a one-night stand. Sagot na lamang niya. Was, Cassie. Not until you got pregnant. Hindi na basta one-night stand lang yun. I'm sure your parents would make you marry with that guy. Mahal mo man siya o hindi. Pipilitin ka nilang pakasalan siya sa oras na malaman nilang buntis ka o nabuntis ka. Kilalang businessman ang daddy mo, di ba? Lalo naman ang mommy mo. Hindi nila gugustuhin ang kahit anong issues dahil malalagay sa alanganin ng kumpanya nyo. Pagpapaalala sa kanya ni Clifford. Dahil doon nakaramdam siya ng kaba. Pilit niyang pinagsawalang bahala ang lahat. Lumipas ng 2 buwan at natapos na rin ang kanyang bakasyon. Ngunit di niya maintindihan kung bakit matapos ang bakasyon ay tila kung ano-ano ang nararamdaman niya. Pansin niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Are you pregnant, Cassandra? Kakaiba ang kinikilos mo nito nakaraan. Since you've had 2 months vacation, parang napakarami naman yata nagbago sa'yo. Diretsahang wika ng kanyang ama sa kanilang family dinner. Po? Wala sa sarili niyang tanong sa ama. Magpa-check up ka. Pumunta ka sa OBGYN ko bukas. Magpapaschedule ako para sa'yo just to be sure. And if ever you really are pregnant, you have to marry the father of that child, whether you like it or not, Cassandra. Anang kanyang ina, kaya naman kinabahan siya. Matapos ang family dinner na yon, nagmamadali siyang dumiretso sa kanyang condo unit. Nanginginig ang kanyang kamay na tinawagan si Clifford. At agad na nagpabili rito ng pregnancy test kit. Yun na nga ba ang sinasabi ko, Cassandra eh? Bungad sa kanya ng kaibigan nang makarating ito sa kondo niya. Hindi na nakasagot pa si Cassie sa kaibigan at kinuha rito ang pregnancy test kit saka dumiretso sa banyo upang gamitin ito. 3 pregnancy test kit yon dahil gusto niya makasigurado. At nang makita na ang 3 yon, merong 2 linya. Wala sa sariling napaupo siya sa malamig na sahig ng banyo. Sunod-sunod na katok mula sa pintuan. Ang narinig niya, saka sumunod ang nag-aalalang boses ni Clifford. Cassie, are you done? Papasok na ba ako dyan sa loob? Tanong nito na hindi niya na magawang sagutin pa. Nagsimulang bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Sunod noon ay ang kanyang hikbi. At nang marinig yun ng kaibigan, hindi na ito nag-atubili pang pumasok sa loob. Katulad ni Cassie, gulat din ang makikita sa mukha ni Clifford. Cassie, Tawag niya sa kaibigan, kaya't napaangat ang tingin nito sa kanya. Mas napaiyak siya nang lumapit si Clifford at niyakap siya. Ni hindi malaman ng dalaga kung ano ang kanyang mararamdaman. Lalo pa, at sigurado siyang malalaman din naman kinabukasan ng doktor na buntis nga siya. Ang mga senyales na nitong mga nakaraan na hindi niya pa nararamdaman na pinili na lang niya hindi pansinin ay siya palang dapat na mas pinagtuunan niya ng pansin. you have to find that guy. Mas mahirap kalaban ng mga magulang mo. Mas lalaki ang gulo kung di mo siya pakakasalan. Lalo na ngayong buntis ka. Ani Clifford nang kumalma na siya. Napabuntong hininga siya at napayuko. Paano kung di naman siya pumayag na magpakasal sa akin? We can't force him, Clifford. At isa pa, isang gabi lang naman kami nagkakilala. Hindi naman pwedeng maging kami kaagad. Pagdadahilan niya. Kailangan mong gawa ng paraan, Cassie. You know your parents' decision is firm. Kung hindi ka man pwedeng suwayin, sila yon. Pagdadahilan sa kanya ni Clifford. Kinabukasan, tinungo agad ni Cassie ang OBGYN ng kanyang ina. At tama nga ang lumabas sa pregnancy test. At ang hinala ng kanyang mga magulang sa kanya. Buntis siya, magdadalawang buwan na. Hindi niya malaman kung anong dapat niyang gawin. Ngunit pinili niya ang tama. Pinili niyang puntahan si Miguel sa kumpanya nito. Do you have an appointment with Sir Miguel, ma'am?
Tanong sa kanya na sekretarya ng lalaki. No, I wasn't able to set an appointment with him. Pero pwede bang sabihin mo na lang na nandito si Cassandra? Kailangan ko lang siya makausap. Kahit sandali lang, importante lang please. Pakiusap niya. Kalaunan, tumango ang sekretarya. Halos kalahating oras din siya naghintay sa loob ng opisina nito. Natagalan ng lalaki dahil nasa isang importante raw itong meeting. Ngunit nang pumasok ito sa opisina, ay isang magaan na tipid ng ngiti ang binigay sa kanya. Cassandra, it's been 2 months. May I know what brings you here today? Ani Miguel, at naupo sa katapat niyang sofa. May mga kasama itong lalaki na agad nitong sinenyas ang lumabas. Nagkasalubong ang tingin nilang dalawa. Napatingin din sa kanya mga lalaki. Ngunit hindi niya na lang yun pinansin. Kahit pa may kakaibang kutob siyang naramdaman. Buntis ako, Miguel. Mabilisan niyang sagot. Na nakita niyang naagaw ang buong atensyon ng lalaki. Ilang buwan na? Tanong nito. At baka sa itsura nito na tila ba may kabay itong nararamdaman. Magdadalawang buwan na sabi ng doktor kanina. Di ko alam kung paano nangyari yon. Akala ko gumamit ka ng protection that night. Aniya rito. Tumango naman agad ang lalaki. I did, but maybe it was. Hindi malaman ni Miguel kung anong sasabihin. Hindi niya rin inaasahan na mabubuntis ang dalaga. Kailangan natin magpakasal. Dagdag pa ng dalaga na mas ikinagulat ng lalaki. I can't provide for our child's needs without us having to get married. Hindi mo kailangan magpakasal sa akin, Cassandra. We could do co-parenting without being married. Pagdadahilan niya na inilingan naman ito. Kahit pagustuhin ko rin yung bagay na yan, Miguel. Hindi naman pwede eh. Hindi papayag ang mga magulang ko. Kailangan natin magpakasal. Because later on, this news will come out to the media. Magiging mainit na usapin to at yun ang iniiwasan ng mga magulang ko. Dahil hindi magiging maganda ang epekto nun sa kumpanya. Pagpapaliwanag ni Cassandra. Kaya napabuntong hininga si Miguel. You barely know me, Cassandra. Do you even know where you're putting yourself in right now? Tanong niya rito at naniniguro. All I know is you're the father of the child I'm carrying. Mas importante sa akin ang batang dinadala ko, Miguel. Napatangu-tangu naman si Miguel sa sinabi ni Cassie. Okay, we'll do what your parents want us to do. But I want a private wedding. I don't want an extravagant one. From this day on, you have to start living with me. You can bring your things at my house anytime. Sagot na lamang niya. Kaya tumango ng marahan si Cassandra. Okay. Pero kailangan mo rin ako samahan sa mga monthly check-ups ko. And you know, help me to take care of our baby. Tumango naman si Miguel bilang pagsang-ayon. Katulad na naging usapan ay nagpakasal nga sila. Ngunit katulad ng hiling ni Miguel, private wedding yon. Tanging mga malalapit na kamag-anak lang ang imbitado. Hindi rin yun lumabas sa media. Mabilis na ginawa ng paraan ng magulang ni Cassandra ang lahat bago pa ito malaman ng media. This will be your room. Sa kabila lang ang kwarto ko. Just knock there if you need anything. Nasa iisang lugar na sila ngayon nakatira. At yon ay sa mansyon ni Miguel. Kahit pakasal na sila, hindi naman iisa ang silid nila. Nagkasundo ang dalawa na magkahiwalay pa rin sila ng tutuluyan. Ngunit pantay ang magiging responsibilidad nila para sa kanila magiging anak. Don't you feel like everything that is happening now is too fast? Wala sa sariling sabi ni Cassandra. Kala ko ba, ayaw mo nang ginagawang mabagal ang lahat. But now that they're moving fast, parang ayaw mo rin. Puna ni Miguel kaya napalingon si Cassandra. Hindi ka ba napipilitan lang sa kasal na to? We could have just faked our marriage. Palalabas din lang na nagpakasal tayo for the sake of my family's company name. At isa pa, you're young. Marami ka pang posibleng makilalang iba. Hindi mo naman kailangan mag-settle sa akin na isang gabi mo lang naman nakilala at nakasama.
Wika ni Cassandra. Doon kumunot ang noo ni Miguel. Ayoko lumaki ang anak ko na malaman niya na ang kasal ng kanyang mga magulang ay peke. Ano na lang iisipin niya? Na hindi rin totoo ang pamilya natin. And that one-night stand that brought us together cannot be undone. Nangyari na ang nangyari. We need to do what is right and good for our child. Sagot ni Miguel, kaya tumango si Cassie. Tama ka. Sige, magpapahinga na muna ako. You should have some rest too, Miguel. Thank you. Ani Cassandra, kaya tumango siya at iniwan na ito sa silid nito. Tinungo ni Miguel ang opisina sa loob ng mansyon. Naabutan niya ron ang kanang kamay. O sa madaling salita, ay ang kanyang matalik na kaibigan at ilang mga tauhan na alam niyang kanina pa siya hinihintay. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Tanong sa kanya ni Leon, ang kanyang matalik na kaibigan. We're married now, Leon. Wala naman ako magagawa. And I couldn't just leave her. Kilalang mga tao rin ang mga magulang niya. Magiging problema sa atin kung kukontrahin ko pa ang gusto nila. You're putting that woman's life at risk. You were well aware of the field we're currently in. And what did she say? She's carrying your child? Are you even sure? 100% na sa'yo yun, Miguel. Hindi makapaniwalang tanong ni Leon. Nakaramdam siya ng inis. What are you trying to say, Leon? I just want to make sure that it is indeed yours, Miguel. According to my investigation, that woman works as a private investigator in one of the well-known organizations that caters businessmen and large companies. Maaaring pinili lang siyang i-hire para imbestigahan ka o pabagsakin ka at ang kumpanya mo. Paliwanag ni Leon, ngunit umiling naman siya. Imposible. She won't go that far for money, Leon. If she wants money, her family have it. My only concern is my child she's carrying. So I want you to add extra security around the mansion, especially when I'm not around. But don't ever make it too obvious. Hindi niya pwedeng malaman ang totoo. Wika niya na sarkastikong ikinatawa ni Leon, kaya tumaas ang kanyang kilay. What do you mean? Kahit pa naman ayaw mo, malalaman ni Cassandra. Miguel, you cannot hide from who you really are. Malalaman niyo na asawa mo. After all, she's one of the best private investigators that organization have. You can't beat her in her own game. Umiiling na paalala ng kanyang kaibigan. Once you started to act suspicious, sa ayaw at sa gusto mo, malalaman niya pa rin ang lahat. Gugustuhin mo bang sa'yo pa talaga niya magagamit ang pagiging investigador niya? Hindi pa man nagsisimula ang pamilya niyo, ay matatapos na kung pipilitin mo itago ang totoo sa kanya. Dagdag pa ni Leon. May parte kay Miguel na sang-ayon doon. Ngunit, mas alam niya na sa oras na malaman ni Cassandra ang lahat, baka iwan lang siya nito. At yun ang iniiwasan niya dahil hindi niya gustong malayo sa magiging anak nilang dalawa. Walang makakaalam kung walang makikialam, Leon. So just tell everyone to shut up and don't ever meddle with things that is none of their business. You know how much I hate those who stick their nose on the things they've got nothing to do with. Sagot na lamang niya kaya napailing si Leon. Hindi naging madali para sa kanilang dalawa ang mga unang buwan ng kanilang pagsasama. Kinailangan din ni Cassandra na tumigil sa pagiging private investigator dahil sa sensitibo ang pagbubuntis niya. Pati si Miguel, naging bawas ang oras sa trabaho upang maalagaan ang asawa. What do you want to eat? Mag-order ba tayo o ipagluluto kita? Tanong ni Miguel sa asawa. Napabuntong hininga si Cassandra at napanguso na ikinatawa niya. Why? What's wrong? Gusto mo bang kumain sa labas? Tanong niya pero umiling ito. Gusto ko sana ng leche flan. Pero yung galing sa birthdayhan, dapat. Kapag di galing sa birthday, ayoko kainin. Sagot nito kaya napabuntong hininga siya. Cassandra, saan naman tayo maghahanap ng leche flan na galing sa birthdayhan? I don't know, pero kaya mo naman gawa ng paraan, di ba?
Pero ayos na naman kung hindi. Mamaya na lang ako kakain. Anito, kaya mariing napapikit si Miguel at muling bumuntong hininga. Okay, gagawin ko ng paraan. Can you wait for 30 minutes? Tanong niya. Nakangiti namang tumango si Cassandra bago ito lumapit at yumakap sa kanya. Ikinagulat ni Miguel ang ginawa ng kanyang asawa. Ngunit napangiti na lang siya at niyakap din ito pabalik. Napansin din kasi niyang habang tumatagal, mas nagiging malambing ito sa kanya at mas malapit. Naisip niyang baka siya ang pinaglilihian nito. Katulad ng sinasabi sa kanya ng iba. Hinawagan niya ang kanang kamay at kaibigan na si Leon upang ipahanap dito ang gustong kainin ng asawa. Ha? Saan naman ako hahanap ng leche flan na galing sa birthdayhan? At kung makikita man ako ng may birthday, nakakahiya naman humingi ng leche flan dun. Then just pay for it. Hindi ko makausap ang asawa ko kapag di niya nakakain ng gusto niya. At baka mag-cause ng stress para sa kanya kapag hindi niya nakain ng gusto niya. Just help me, Leon. Isipin mo na lang, para din naman to sa inaanak mo. Pabiro niyang saad sa kaibigan. Marahas itong bumuntong hininga at dinig na dinig niya yun sa tawag. Fine. Taasan mo ang sahod ko ah. Ikaw ang asawa, pero ako ang hirap na hirap maghanap ng mga pagkain niya. Why don't you try to look for yourself? May inis na tanong muli sa kanya ng kaibigan. Hindi ko nga siya maiwan. She became extra clingy to me these days. Halos buong araw lang siya umiiyak kapag di niya ako nakikita. Kung pwede ko siyang iwan para hanapin ang gusto niya, edi ginawa ko na. But just like what I've said, I can't leave her. Paliwanag niya. Kaya pagtawa ang naging tugon sa kanya ni Leon. Okay, fine. Gotta go. Hahanapin ko na yung leche flan na galing sa birthday. Natatawang sagot na lamang sa kanya ni Leon bago nito ibinaba ang tawag. Napatingin siya sa asawa na abala sa panonood ng TV. Sa ilang buwan nilang pagsasama at sa ilang buwan na pag-aalaga niya rito, nararamdaman niyang unti-unti nang nahuhulog ang loob niya. Kahit pabuntis si Cassandra, sa tuwing uuwi siya galing trabaho, inaasikaso pa rin siya nito. Kahit sabihin niyang hindi naman na kailangan. May isang beses pang kinailangan niya mag-overtime sa trabaho. Kung kaya't ginabi na siya ng uwi. Ngunit, hinintay pa rin siya nitong dumating para lang magkasabay silang kumain. Ito rin ang minsang nagluluto ng pagkain niya. Kahit pa sabihin niyang hindi naman na kinakailangan pa. Why are you staring at me? Tanong nito. Kaya naman tila napabalik siya sa sariling ulirat. Nothing. Just thinking about baby names. Napangiti si Cassandra sa kanyang sinabi. Oo nga, halika mag-isip tayo ng pwedeng pangalan ng anak natin. So ano names ang naisip mo? For girls muna. Calista Margot? Maureen? Madison? Lara or Claudia? Magaganda yan naisip mo. Pero kapag girl, mas gusto ko yung Claudia at Maureen. Kung pagsasamahin natin, Claudia Maureen. Yung C sa Claudia, parang sa Cassandra. Same goes with Maureen, na letter M naman na para ding sa Miguel galing. That way, malapit sa names natin ang name ng baby nating dalawa. Yeah, I like that too. It sounds good. Next naman for boys. Naisip ko, Cadence Maverick. Para same sa Claudia Maureen. Both starts with letter C and letter M. Maganda naman, di ba? Yeah. You're really good with names. I like your ideas. Sagot niya dito kaya lalo itong umiti. Nagpatuloy sila sa pag-iisip ng ibang mga pangalan. Napunta rin sa kung ano-ano mga plano nila pagkasilang sa kanilang anak ang usapan. Iniisip din nila kung dapat pa ba nilang ituloy ang gender reveal party o alamin na lang ang gender ng kanilang anak sa oras na isilang na ito. Hey, I remember something. After that night when that thing happened to us, may breakfast na rin sa table sa hotel kung saan ako nagising. You left a note there with the words, I'm sorry. Ba't mo sinulat yon? Up until now, confused pa rin ako. Pag-iiba ni Cassandra sa usapan.
Kumunot ang noo ni Miguel at napaisip saka sumagot. Oh, that note. Well, hindi ko akalaing magkikita tayo ulit. I left that note because I have to leave early. As I have a meeting in the morning. Ni hindi kita nakausap na maayos kaya ako nag-sorry. Matagal na ba yan tumatakbo sa isip mo? You should have asked me sooner. Paliwanag ni Miguel. Hindi, bigla ko lang talaga naalala yon. Sagot ni Cassandra at ngumiti. Naging payapa ang lahat. Mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak, naging maayos ang buhay nilang dalawa. Mas napalapit pa nga sila sa isa't isa. Mas naging maalaga rin si Miguel sa asawa, lalo na ng mga anak ito. Hindi naging madali kay Cassandra ang kanyang panganganak, lalo na sa mga unang buwan pa lang ng pagsilang niya sa kanilang anak na babae. You can go back to sleep. I'll take care of her. Ani Miguel sa asawa, habang hinihele ang bata. May pasok ka bukas, ako na lang. Magpahinga ka na rin, maaga ka pang gigising. Pagkontra naman ni Cassandra, saka bumaba sa kama at lumapit sa kanya mag-ama. Binigay sa kanya ni Miguel ang kanilang anak, siya naman na naghele nito. Sa kanya naramdaman ng asawa na yumakap sa kanyang likuran, kaya naman napangiti siya. I'll just help you. Bulong ni Miguel, kaya mas lalo siyang napangiti. Isinandal ang ulo sa dibdib nito, habang mabagal nilang hinihele ang kanilang anak. Lumipas ang isa, hanggang umabot ng 2 taon. Muli nang nakabalik sa trabaho si Cassandra. Ngunit napansin din niya ang pagbabago sa asawa, kahit pilit niya itong ipagsawalang bahala. Hindi naman din pinatatahimik ang kanyang isip. Alauna na ng madaling araw, ba't ngayon ka lang? I've been waiting for hours here for you. Kala ko ba overtime ka lang? Kulang na lang overnight ka na. Bungad ni Cassandra sa asawang si Miguel na kararating lang. Napansin niya ang pagkagulat nito sa mga mata at pinilit din itong alisin yon. Lumapit ito sa kanya sa sofa at mabilis siyang niyakap. Nais man niyang yakapin ito pabalik, hindi niya ginawa dahil sa kung anong bumabagabag sa isip niya. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Miguel. Aniya rito kaya, humiwalay ito sa pagyakap sa kanya. I just had so much work. May bagong hotel na mag-opening. Hindi ba sabi ko naman sa'yo yun? Marami lang kami inaasikaso sa kumpanya. Kaya ginagabi ako. Hindi ka ginagabi. Inuumaga ka na. May inis niyang sagot dito. Saka tumayo at nagtungo sa kanilang kwarto. Nahiga si Cassandra sa kama na mabigat ang kanyang pakiramdam. Napatitig siya sa anak nilang mahimbing na natutulog sa crib nito. Habang nakatitig sa anak, hindi niya maiwasang mapaluha. May kung anong tumatakbo sa isip niya na kahit pilit niyang alisin ay hindi mawala-wala. Tila ba ayaw siyang patahimikin ng isiping ito? Paano nga kung may babae ang daddy mo, anak? Iiwan niya kaya tayo? Paano na lang ang pamilya natin? Tanong niya habang nakatitig sa anak. Mariin niyang pinikit ng mga mata nang marinig ng bumukas ang pinto ng kanilang silid. Kasunod nun ay ang pagbukas ng pintuan ng banyo at ang pagbuhos din ng shower. Alam niyang naliligo na si Miguel. Dahil na makalabas ito ng banyo, maya-maya lang din, naramdaman niya na yung nasa tabi niya at niyakap siya mula sa likuran. I know you're still awake. We'll talk about it when I'm not busy anymore, okay? I just have a lot of things to do for now. But I promise you, wala akong iba. No one. Bulong nito at maya-maya lang, naramdaman niya na ang magaan itong paghinga. Kinabukasan, hinintay niya munang makaalis ang asawa. Nang tuluyan na ito makaalis, siya rin namang mabilisan niyang pagbibihis. Nilabas niya sa garahe ng mansyon ng kanyang motor. Ito ang pinakamabilis sa lahat. Sakto ito para masundan ang pupuntahan ng asawa. Mabilis niyang binuksan ang phone niya. Nasa phone holder ng motor at sinundan ng GPS tracker na nilagay niya sa sasakyan nito. Mabilis niya yung sinundan at napansin niya agad na hindi yan umaandar patungo sa kumpanya nito. Ngunit sa isang mas malayo at tingin niya ay mas liblib na lugar.
Walang kasiguraduhan si Cassandra sa kanyang ginagawa. Ang nasa isip niya lang ngayon ay kinakailangan niyang malaman kung sino ang pinupuntahan ng kanyang asawa o kung ano ba talaga ang inaasikaso nito. Dahil sa pagkakaalam niya, isa lang itong negosyante. Maliban na lang kung may iba pa itong katauhan na hindi niya pa nalalaman. I never thought I would use my skills to my husband. Sa kanya ko pala talaga mailalabas ang pagiging top private investigator ko sa organization. Ani Cassandra sa earpiece kung saan niya kausap ang kaibigan na si Clifford. I told you, from the very start, Cassie. Hindi nga maganda ang kutob ko sa lalaking yan. Halata namang may tinatago siya sa'yo. Dahil kung wala naman, why would he lie about his whereabouts? He could have tell you the truth, but he chose to lie. Malamang na may totoo siyang katauhan na hindi niya gustong malaman mo. Wika ni Clifford, kaya nakaramdam siya ng kirot sa dibdib. Matatanggap ko naman siguro yun kung sinabi niya lang, hindi ba? He's my husband after all. We've been married for 2 years now, may anak na nga kami. Hindi man lang ba niya naisip na dapat ay hindi kami nagtatago ng kahit ano sa isa't isa? May bigat na wika ni Cassandra. Napabuntong hininga si Clifford sa kabilang linya. Cassie, nagpakasal kayo dahil nagkaroon kayo ng anak. You did not marry each other out of love, but out of responsibility. Diretsahang sagot sa kanya ng kaibigan. Ramdam ni Cassandra ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya yon. Pinigilan niya rin ang panginginig ng boses niya at pilit na ikinalma ang sarili upang hindi mawala ang focus sa pagmamaneho at pagsunod sa kanyang asawa na base sa GPS tracker ay palayo na ng palayo. I know, Cliff. Pero mahal ko siya. Minahal ko na siya. Ganon din naman siya sa akin eh. Sa 2 taon naming pagsasama, naramdaman ko rin ang pagmamahal niya. He never fails to make me feel his love and comfort. It was all genuine. Sobrang genuine ang pagmamahal na yon. Pagdadahilan niya sa kaibigan, kaya napabuntong hininga itong muli. Tingin mo ba? Matatakpan na yon ng mga panahong nagsinungaling siya sa'yo. Hindi dahil minahal niyo ang isa't isa o mahal pa ninyo ang isa't isa ay dapat siyang magsinungaling sa'yo. Kung talaga mahal ka niya, dapat umpisa pa lang ay nagsasabi siya ng totoo at hindi na siya nagtago ng kahit ano sa'yo. Pagdadahilan sa kanya ni Clifford. Paano ko natakot lang din naman siya, Cliff? Paano ko naisip niya na baka hindi ko matanggap ang sasabihin niya? My pregnancy was very sensitive at that time. Paano ko natakot lang siya na sabihin at baka may mangyari sa anak naming dalawa, especially to me? What if he just wants to protect me? Nanginginig ang boses niyang tanong. Enough with your what ifs, Cassandra. Calm yourself down and focus on the road. You're driving. Isipin mong nasa isang mission ka at di ka pwedeng madistract. Aalamin natin ang lahat ngayon. Pagpapagaan ni Clifford sa kanyang loob, kaya huminga siya ng malalim at mas binilisan ang takbo ng motor. Nakarating si Cassandra sa isang lumang gusali. Nakalagay sa labas na isang malaking tarpaulin kung saan pangalan ng kumpanya ng kanyang asawang si Miguel ang nakalagay. May mga tauhan sa paligid, sa gusaling yon. Ngunit napansin niyang may parte doon na walang nagbabantay. Kaya naman doon niya naisipang dumaan upang makapasok doon sa loob. Alam ni Cassandra na ang mga taong naglalagi sa ganitong lugar ay miyembro ng isang underground organization. Sigurado siya roon dahil sa tagal niyang private investigator ay marami na siyang naimbestigahan na ganitong klase ng mga lugar. Kaya naman, mas maingat ang bawat galaw niya. Inilabas niya ang baril na nasa loob ng kanyang black na leather jacket. Marahan ang bawat galaw niya. Ni hindi gumagawa ng tunog ang bawat paglakad ng kanyang mga paa. May narinig siyang nag-uusap sa ikalawang palapag ng gusali. Kaya't maingat siyang naglakad patungo roon. Hindi pa man siya tuluyang nakakarating doon, ay mabilis nang naagaw na isang pabango ang kanyang atensyon. Miguel. Sambit niya sa pangalan ng asawa. Naabutan niya itong nasa loob ng isang kwarto sa ikalawang palapag ng gusali. Nakaupo ito sa isang monoblock chair at nasa tabi nito si Leon.
at sa pagkakaalam ni Cassandra ay matalik lang nitong kaibigan. Naniga siya sa kanyang kinatatayuan nang maramdaman ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. By the looks of it looks like you are not supposed to be here, ma'am. Bulong nito kaya mariin niyang pinikit ang mga mata at huminga ng malalim bago ito siniko sa sikmura nang hindi ito hinaharap. Napadaing ang lalaki sa lakas ng pagkakasiko rito. Narinig ng mga nasa loob ng kwartong yon ang daing ng lalaki. Dahilan para maging alerto ang mga ito at sunod-sunod na putok ng baril ang pinakawalan. Mabilis na naiwasan ni Cassandra ang mga yon. Ngunit di nakatakas sa kanyang mga mata ang gulat sa mata ni Miguel. Tumayo palayo si Cassandra. Hindi niya alam kung saan siya patungo habang tumatakbo. Nagulat na lamang siya nang sunod-sunod na lalaki ang humahabol sa kanya. May isang grupo pa ang sumalubong sa kanya kaya agad niyang pinaputukan din ang mga ito. Ngunit nang mahawakan siya ng isa sa mga lalaki, hindi na siya nakawala pa. Wow, Miguel! Nahuli ko ang asawa mo. Paano ba yan? Anang lalaki na may hawak kay Cassandra. Nagkasalubong ang tingin nila ng asawa. Nakita ni Cassandra ang pagdaan ng kaba takot sa mga mata ni Miguel. Marahan siyang umiling dito. Sinyales na wag na nitong subukan na lumaban o manlaban pa. Dahan-dahang inangat ni Cassandra ang kamay na may hawak na baril at mabilis na sinikmuraan mula sa kanyang likuran ang lalaking may hawak sa kanya. Nang mabitawan siya ng lalaki, mabilis niyang tinakbo ang distansya nila ni Miguel. Niyakap niya ito sa kanya naramdaman ng pagtama ng kung ano sa kanyang likuran. Nakaramdam siya ng biglang pagkahilo at pagbagsak na kaagad namang naagapan ni Miguel at mahigpit siyang niyakap at binuhat. Sunod-sunod na naging kaguluhan sa loob. Hindi na yon binigyan pansin pa ni Miguel. Mabilis niyang isinakay sa kotse ang asawa at mabilis na pinatakbo ito patungo sa malapit na ospital na pagmamay-ari ng pamilya ni Leon. Walang sinayang na oras sa mga doktor at inasikaso naman agad si Cassandra. Hindi malaman ni Miguel kung anong dapat niyang maramdaman. Kung galit ba dahil sa nangyari sa asawa? Galit at kaba dahil alam na nito at natuklasan na nito ang tunay niyang pagkatao? O pag-aalala dahil maaaring malagay sa kritikal na kondisyon ngayon ang kanyang asawa? She's stable now. Kailangan lang ng pahinga. Anytime soon, magigising naman na siya. Mas mabuti ring iwasan na muna niya ang stress dahil lumabas din sa test results na masyado mababa ang dugo niya. Mabuti na lang at nadala mo siya agad dito, Miguel. Kung hindi, baka kung ano nangyari sa kanya. Paliwanag ng doktor kay Miguel kaya tumangutango siya rito. Thank you, Doc. May mga gamot ba siyang kailangang inumin? O mga pagkain na dapat kainin o iwasan? Wala na bang ibang problema? Yung resulta na ibang test na isinagawa niyo sa kanya, normal naman po ba? Miguel, calm yourself down. We're still waiting for the other test results. Magsasagawa pa kami ng ibang test para masiguro na maayos ang kalagayan niya. Sa ngayon, kailangan niya muna umiwas sa stress. Mas kailangan niyang kumain ng healthy food. Magre-reseta na rin ako ng bitamina na kailangan niya inumin. You may visit her now. Baka gising na siya. Huminga siya ng malalim at takmang papasok na sa hospital room ni Cassandra nang marinig niya ang biglaang pagsasalita ni Leon sa kanyang likuran. Kaya mo na ba talaga siyang harapin sa lagay na yan, Miguel? Tingin mo ba? Matatanggap niya ang magiging paliwanag mo? Tanong sa kanya ng kaibigan, kaya naman hinarap niya ito. Wala naman akong choice, Leon. I need to face her. I have to tell her the truth. Matatanggap man niya o hindi ang katotohanan. Karapatan pa rin niyang malaman yan. Kung iiwan niya ako, tatanggapin ko. After all, I kept everything for 2 years. Valid ang nararamdaman o mararamdaman niya. Could have done better, Miguel. Ito ang kauna-unahang beses sa buhay mo na parang di ka nag-isip na maayos sa desisyong gagawin mo. Sinabi ko naman sa'yo noon na hindi din basta-basta lang na asawa mo ang babaeng yan. She's a good private investigator. Hindi mo siya matatalo sa laro na mastered niya na bago mo pa makabisadong laruin. I know. But I also know that her love for me and for what we have is greater than any anger she's feeling right now. Tatanggapin ko lahat ng galit at tampon niya sa akin. Kahit anong salitang sabihin niya, papakinggan ko. Dahil sa kabila ng lahat na nangyari,
asawa ko pa rin naman si Cassandra. Siya pa rin ang bumubuo sa buo kong pagkatao. Ani niya at tumangulang ng tipid kay Leon. Okay. I'm actually proud on how mature you are and you've become ever since you got married and had child with her. Good luck on your journey. But don't worry, you can still count on me, even though you've decided to quit already. Sagot na lamang sa kanya ni Leon, kaya napangiti siya. Thank you, boss. Pabiro niyang sambit, kaya pareho silang tumawa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Miguel bago tuluyang pumasok sa ospital. Sa silid ng kanyang asawa, naabutan niya si Cassandra na nakadilat ang mga mata at nakatitig sa kisame. Sandali lang siya nitong nilingon at muli lang tumitig sa kisame at umakto na hindi siya nito nakita. Hey, I know you're mad, but can you please let me explain my side? Gusto kong pag-usapan natin to na maayos kasi. Mahal kita. Totoo yun. I never wanted to hide the truth from you. It was just the only way that I know I can do to protect you from any harm. From anyone and anybody that could hurt you or our child. Especially when you were still pregnant with Maureen. Panimula niya, ngunit wala pa rin siyang natanggap na tugon mula sa asawa na hindi siya nito nilingon. I love you, Cassie. The first time I met your eyes on that club, I already knew it was you. It was you that I've been looking for. Pero hindi ko gustong mailagay o maipasok ka sa mundo kung nasan ako. Because I don't want to lose you. Gusto kong protektahan ka sa gulo at sa dilim na kinakaharap ko ng mundo ko. And the only way that I know is to hide everything from you. Kasi I'm sorry. If I was too weak and coward, patawarin mo ko. Kung di ko man lang nagawang magpakatotoo sa'yo. Natakot lang ako na baka pag nalaman mo ang totoo, sa buong pagkatao ko ay iwan mo ko, layuan mo ko, and I don't want that to happen. Mahal kita. Mahal ko kayo ng anak nating dalawa. Kayo na ang mundo ko at buhay ko. At di ko kakayanin kung mawawala kayo sa akin. Kaya pinili ko itago lahat sa loob ko ng 2 taon. Alam ko mali ang naging paraan ko. Hindi ko na ipagtatanggol ang sarili ko. Inaamin ko naging mali ako, Cassie. At handa akong tanggapin ang lahat ng galit, tampo, o sama ng loob mo. Huwag mo lang akong iwan. Huwag niyo lang akong iwan ng anak natin. Kasi hindi ko kaya, Cassie. Hindi ko kaya mawala kayo sa akin. Kasal tayong dalawa. Pero bago kita pinakasalan, siniguro kong alam mo na ang lahat sa akin. Hindi ako nagtago ng kahit katiting na detalye. Tungkol sa pagkatao ko sa'yo, dahil ayaw kong isipin mo na hindi ko pinahahalagahan ang pagsasama nating dalawa. Ayaw kong isipin mo na wala akong tiwala sa'yo kahit pakasal na tayong dalawa. May diin at galit na ani Cassandra. Alam mo man lang ba kung ano yung mga bagay na tumatakbo sa isip ko? Tuwing sumasapit ang gabi hanggang madaling araw na wala ka? Na hindi ka pa umuuwi? Gabi-gabi hanggang umaga bumabagabag sa isip ko na may iba ka na. Baka may babae ka at iiwan mo na kami ng anak mo. Gabi-gabi rin ako umiiyak. Sa takot na baka iwan mo kami, na baka lumaki si Maureen, na hindi kompleto ang pamilya niya. Alam mo ba yung pakiramdam na takot ha, Miguel? Umiiyak na dagdag pa ni Cassie. Kahit gaano mo ko kamahal, kahit gaano mo kami kamahal, sana mas naisip mong mahal pa rin kita, mas mahal kita sa kahit maging sino ka pa hanggat wala ka namang sinasaktang mga tao. Kahit ikaw pa ang leader o boss ng organisasyon, asawa kita, Miguel. Asawa kita kaya pakikinggan ko kung ano man ang sasabihin mo kung magpapaliwanag ka. Hindi ba ganun ang pagtingin mo sa pagmamahal ko sa'yo? Love, it's not like that. Kung ganun, paano? Paano pala ang tingin mo sa pagmamahal ko sa'yo? Masyado mababaw? Ganun ba? Ganun ang tingin mo sa pagmamahal ko? Sobrang babaw at hindi ko kayang pakinggan ang sasabihin mo? O masyadong malalim? Na sa sobrang lalim ay pipiliin ko na lang umaktong parang wala akong alam. O wala lang sa akin lahat kahit alam kong may hindi ka sinasabi. I know that your love for me and for what we have is greater than anything. Diba? Yes, I know that. I know that it is the love that
is accepting, understanding, patient and gentle. And I don't want to ruin that love. I want to cherish and keep that love with me. I want to protect it with everything that I have. Kaya ako piniling itago ang katotohanan sa iyo, Cassandra. Because hiding it, it's the only way of protection that I know I could give. No, telling me the truth is the better way of protecting my love for you, Miguel. Now tell me, natalos inuumaga ka na ng uwi no nakaraan. Bakit dinadahilan mo pa sa ng opening ng bagong hotel? Ngayong lumabas na ang lahat, sabihin at aminin mo na rin. Ano nga ba talaga ang inaasikaso mo? Ang kumpanya? O ang mafia organizasyong pinamumunuan mo? Kaya ako ginagabi ng uwi. Dahil tinatapos ko na lang ang lahat ng kailangan para maipasa ko na kay Leon ang pamumuno ng organisasyon. I've decided to quit already. Naisip ko yung mga negosyo ko na lang ang pagtuunan ko ng pansin. I want to spend more time with you and our daughter. Paliwanag niya. At pansin niya hindi pa sapat para kay Cassandra. I was rushing everything. Gusto ko na makawala sa organisasyon, kaya minamadali ko ng lahat para maiwan ko na kay Leon. Masyado ring malayo ang lugar kung saan namamalagi ang buong grupo namin. Dagdag oras pa yun sa biyahe. Yun ang lahat ng dahilan kung ba't inaabot ako na madaling araw sa pag-uwi. I know I was wrong, Cassie. And I'm sorry if I made you worried. Patawarin mo ako kung dumagdag ako sa mga iniisip mo, lalo na sa stress mo. But I promise you, ikaw lang ang babaeng mahal ko. Wala akong ibang inaasikaso kundi ang pagpapasa ng buong organisasyon kay Leon. Wala nang iba. Doon unti-unting tumango si Cassandra. Okay, I believe you now. Pero gusto ko mangako ka sa akin, Miguel. Gusto kong ipangako mo na kahit kailan hindi ka na magtatago ng kahit na ano. Na wala na tayong itatago sa isa't isa. Maliit man o malaking bagay, ay sasabihin at pag-uusapan natin at hindi na patatagalin pa. In that way, we will both have peaceful heart and mind. I want our marriage to be built in trust and love. I promise you, Cassie. Hindi na ako magtatago ng kahit ano sa'yo. Nangangako rin ako na hindi ka na kahit kailan mag-iisip ng kung ano-ano sa gabi o matatakot sa mga posibilidad ng mga bagay-bagay. Dahil araw-araw, hanggang sa pagtanda natin, bibigyan kita ng kasiguraduhan at hindi ng kahit anong bagay na ikasasakit ng damdamin o puso mo. Magkukwit na rin ako sa pagiging investigador. Bala kong gawin yung tinapos ko ng koleyo. Gumraduate ka ng architecture, di ba? Yes. Gusto kong unahin na project at yung design ng bahay. Yun ang gusto ko ipatayo. I want to design my dream house, Miguel. Doon ko rin gustong tumira. If that's what you want, then I'll support you. You can tell me and ask me anything if you need help. Kung engineer naman ang kailangan mo, nandiyan si Leon. He's a licensed civil engineer. He might be able to help you. Really? Wow Di ko in-expect yun kay Leon. Pero ikaw ba? Ano ba ang tinapos mo ng college? It's a business-related program. Kaya sa mundo ng pagdinegosyo ako napunta. I've always wanted to have my own restaurant, hotels, and resorts. I'm actually planning to build a new restaurant that is inspired to your cravings when you were still pregnant. Ano? Sa restaurant ba na yan gagawa ka rin ng leche flan pero ang lasa yung galing sa birthdayhan? O yung fruit salad na ang lasa ay galing sa freezer na pinatagal muna nung Pasko hanggang New Year? O baka naman mango graham na pantay-pantay yung pagkakakat sa mga mangga? Natatawang tanong ni Cassandra. Well, I appreciate the idea. I might include them on the menu. But the restaurant is inspired to your cravings. But the ones you asked me to cook for you. Ang nasa menu, yung mga pagkain na palagi mong nire-request na dapat ay luto ko lang. Katulad nung tinatawag mong special sinigang. Na naging special dahil bago ko niluto yon, kinailangan ko munang maghanap ng mabibilhan ng uling. Dahil naubusan tayo ng gas, sumakto pang walang kuryente. Kaya hindi magamit yung electric nating lutuan. Those simple moments we've had are the ones that I love most, Miguel. Those moments where all we felt was happiness, calmness in our minds and peace in our hearts. They will always be my favorite ones. The ones I would love to keep forever.
Nakangiting saad ni Cassandra na tinanguan naman niya. I would love to keep all the memories that I have with you. Basta nandun ka, I will keep it. Gusto ko pang bumuo ng mas maraming alaala kasama ka at si Maureen, Cassie. I want a life where you and our daughter is happy, healthy, and at peace. A life that is far from chaos of our past, of my past. Balikting niya na mas ikinangiti nito. We will build more of those memories, Miguel. Hanggat magkasama tayong dalawa. Sisiguraduhin natin na kahit anong hirap, mahaharap natin ang magkasama. Magkahawak ang mga kamay at walang ibang hinihintay na makita, kundi ang magaan at masayang kinabukasan. I'm so glad to meet you in this lifetime, Miguel. I love you forever. Puno ng pagmamahal na paninigurado ni Cassandra sa asawa. I'm also happy to have someone like you in this lifetime, Cassie. I would also love to have you on my next one if I would be given a chance. Mahal na mahal kita. At sa araw-araw ng buhay at pagsasama nating dalawa, nangangako ako magiging tapat at totoo ko sa'yo. You, our daughter, and future child or children are my life now, Cassie. Binuo niyo ang buhay at pagkatao ko. Thank you. At sa mga oras na yon, nagyakap silang dalawa. At alam nila sa isa't isa na natagpuan na nila ang kanilang forever at happy ending. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Hanggang sa muli po. Paalam!